Habang umikot ang mamahaling chandelier sa grand ballroom ng isang kilalang hotel sa Cebu, sabay-sabay na pumalakpak ang mga taong bayan kasama ang mga malalaking investors mula sa iba't ibang bansa. Sa gitna ng entablado, nakanggiting itinaas ni Dante ang kanyang baso ng champagne habang mahigpit na nakapulupot ang braso sa baywang ni Clarice, ang bagong communications director, na suot ang makinang na pulang damit na tila sumisimbolo sa tagumpay ng kanilang kumpanya. Diyos ko po, Angie, gabing ito ay dapat na sanaulan ng pinakamasayang sandali ng 10 taong paghihirap ni Mariel Villarreal sa pag-aangat ng Villarreal Fishery Export mula sa isang maliit na pamilyang minana sa lumang pantalan hanggang sa maging higanteng exporter sa buong rehiyon. Ngunit bago pa man dumampi ang ngiti sa labi ni Mariel na nakatayo sa gilid ng bulwagan, ang kanyang cellphone sa loob ng mamahaling clutches ay umiling ng sunod-sunod. Mabilis na parang kaba ng pusong nakakaramdam ng kapahamakan. Nang buksan niya ang screen, ang tanging bumungad sa kanya ay ang opisyal na mensahe mula sa Bureau of Customs na nagsasabing ang buong container ng frozen seafood na nakatakdang ay padala sa Europa ngayong gabi ay opisyal ng pinigilan at hinarang. Ang dahilan may malubhang anomalya sa temperatura ng mga kargamento at ang tanging digital signature na nakatatak sa mga dokumentong iyon ay walang iba kundi ang kay Mariel mismo. Tumigil ang paghinga ni Mariel. Parang binuhusan ng malamig na yelo ang kanyang buong katawan habang ang mga paa niya ay tila paako sa marmol na sahig ng bulwagan. Hindi makagalaw, hindi makabuka ng bibig habang ang mga luha ay nagbabadyang umakyat sa kanyang mga mata ng walang pahintulot. Ang sakit ay hindi nagmula sa simpleng pagtataksil ng isang asawang 10 taon niyang pinagsilbihan at pinrotektahan mula sa utang na loob ng kanilang pamilya, kundi sa pagkaalam na ang mismong patibong na ito ay inihanda ng tahimik sa loob ng kanilang sariling tahanan. Kitang-kita energy kanyang mga mata kung paano inilapit ni Dante ang kanyang mukha kay Clarice habang sinasabi ng mikropono sa buong bulwagan na si Clarice Ro ang tunay na nagdala ng liwanag sa kumpanya sa mga panahong siya ay pagod na. Naramdaman ni Mariel ang pag-ikot ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa, pilit na pinipigilan ang sariling sumigaw o mawalan ng malay sa harap ng daan-daang bisita na nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Bakit niya ito ginawa? Bakit sa dinami-dami ng paraan sa mismong gabi pa ng kanilang tagumpay, kung saan libo-libong manggagawa ang umaasa sa kanila? Ang mga bulong ng mga taong bayan at mga mamamahayag sa paligid ay nagsimulang tumusok sa kanyang tainga tulad ng libo-libong karayo. Ang kumpanyang ito ay hindi lang negosyo. Ito ang huling hininga ng matandang ama ni Dante na ipinagkatiwala sa kanya ng may luha sa mga mata. Angie, pamilyang pinilit niyang buuin sa kabila ng paulit-ulit na pagsubok at kawalan ng respeto ng kanyang biyenan. Ngunit ngayon ang lahat ng iyon ay giniba ng isang pirma na hindi naman siya ang naglagay ng isang kasulatang pilit na inihanda para siya ang lumabas na magnanakaw at taksil sa sarili niyang pinaghirapan. Hindi ko hahayaan na sila ang magwagi. Hindi ko hahayaan na ang pawis ng mga manggagawa ay mapunta sa wala. Hinding-hindi. Sa gitna ng matinding galit at pagkabigla na bumabalot sa kanyang dibdib habang nakatitig siya sa nagtatawanang mukha ni Dante na nooy iniaabot kay Clarice ang mikropono para sa isang duet na kanta ng tagumpay, dahan-dahang binuksan ni Mariel ang kanyang bag. Sa harap ng mga nag-uususyosong mata ng mga malalapit na kasamahan sa industriya, kinuha niya ang kanyang mamahaling ballpen mula sa Parker. Lumapit ng direkta sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang dalawa. At as halip na gumawa ng eskandalo o umiyak sa harap ng publiko, marahas niyang inihagis ang ballpen sa paanan ng sariling asawa, kasama ang kopya ng paunang desisyon ng pag-alis sa kumpanya habang tumatawag ng sarili niyang abogado sa pamamagitan ng malakas at nanginginig ngunit matatag na boses.
Nung gabing iyon, ang katahimikan ng malawak na ancestral house ng pamilyang Villarreal ay nabasag ng mabibigat na yabag ni Mariel habang itinutulak niya ang malaking pinto sa sala kung saan naghihintay ang kanyang biyenan na si Doña Consuelo na nakaupo sa antik na silyang tanso habang hawak ang rosaryo nito. Hindi pa man nakakapasok ng tuluyan si Mariel, ang matalim na boses ng matanda ay sinalubong na siya ng mga paratang na parang mga latigo na humahampas sa kanyang balat. Sabi niya, ang J mukha ay seryoso at puno ng paghamak. Mariel, nasaan ang delikadesa mo? Nag-eskandalo ka pa sa harap ng mga investors habang ang asawa mo ay pinapasa ng kahihiyan ng kumpanya dahil sa kapabayaan mo. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ng matanda na parang walang 10 taong sakripisyo si Mariel sa pag-ahon sa pamilyang ito na parabang ang buong utang na loob ay nasa panig pa ng iba. Naramdaman ni Mariel ang pagdikit ng kanyang mga labi sa isa't isa, pilit na pinipigilan ang pag-akyat ng galit mula sa kanyang dibdib patungo sa lalamunan habang ang mga mata niya ay nanatiling tuyo at malamig. Sa harap ng biyenan na kailanman ay hindi siya tinuring tunay na anak. Tanging ang tiktak ng lumang wall clock sa dingding ang sumasabay sa mabibigat na paghinga sa loob ng silid, kung saan ang bawat sulok ay tila nagpapaalala sa kanya na sa tahanang ito. Ang isang babaeng nagtatrabaho at nagpapakain sa kanila ay laging may sala kapag tinanggalan ng kapangyarihan ng mga lalaki. Dahan-dahang lumapit si Mariel, hindi para yumuko o magpaliwanag gaya ng nakawiyang gawin niya noon, kundi upang ilapag sa ibabaw ng marmol na mesa ang kopya ng inventaryo na nagpapakitang yung mga transaksyong nagdala sa kumpanya sa bingit ng hukay ay nagmula sa IP address na mismong silid-aklatan ni Dante. Diyos ko po, ang tibok ng kanyang puso ay parang tambol na bumubayo sa kanyang tainga habang nakikita ang mukha ng matanda na bahagyang natigilan nang makita ang mga numero at lagda. Ngunit agad ding binawi ang tapang sa pamamagitan ng pagdepensa sa paboritong anak. Sabi ni Doña Consuelo, ang boses ay nanginginig sa galit, "Huwag mong subukang dungisan ang pangalan ng aking anak. Si Dante ang nagpalago ng pangalang ito. Ikaw lang ang isang hamak na outsider na pumasok bit-bit ang ambition." Sa sandaling iyon, ang pait sa loob ni Mariel ay lumalim ng husto. Naaalala niya kung paano niya isinantabi ang sarili niyang pangarap noong mga unang taon upang buhayin ang maliit na pabrika ng mamatay ang biyenan na lalaki, kung paano siya nagpalipat-lipat sa mga bangko sa Cebu nang walang tulog para lang makuha ang tiwala ng mga dayuhang kliyente. Ngunit ang lahat ng utang na loob na sinasabi ng matanda ay tila naging isang malaking kasinungalingan na ginagamit na pananggalang para sa kasakaban ng iba. Hindi na siya umiyak. Ang sakit ay lumipat sa kanyang mga kalamnan, ginawa siyang matigas at hindi natitinag tulad ng batong pader sa labas ng bahay na hinampas ng alon sa gabi. Bago pa man makapagsalita muli ang matanda tungkol sa dangal ng pamilya, narinig nila ang pagbukas ng pinto sa labas at ang mga yabag ni Dante na amoy alak at pabango ng babae kasama ang pagtawa nito habang kausap sa telepono si Clarice. Tumigil si Dante sa gitna ng sala nang makita si Mariel na nakatayo ng tuwid sa harap ng kanyang ina, hawak ang mga dokumentong magwawasak sa kanilang lahat. Kinaumagahan habang ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay pumapasok sa mga bintana ng marangyang kusina. Ang pagdating ng 15 taong gulang nilang anak na si Mateo ay nagdala ng ibang klase ng lamig na bumalot sa buong silid. Si Mateo na dati-rati ay masayahin at laging tumatakbo para yakapin siya tuwing umuuwi galing eskwelahan, ay dumating bit-bit ang kanyang bag na nakasukbit lamang sa isang balikat habang ang mga mata nito ay blanco, puno ng pader na itinayo ng ibang tao. Inilapag ng bata sa ibabaw ng hapagkainan ang isang opisyal na sulat mula sa guidance office ng kanyang eksklusibong paaralan sa Cebu. Diyos ko po, nang buksan ni Mariel ang sobre, ang mga titik ay tila lumulutang sa kanyang paningin habang binabasa ang nilalaman isang formal na ulat na nagsasabing naghain si Dante ng petisyon sa pamunuan ng paaralan na nag-aangking si Mariel ay dumaranas ng matinding emotional instability at mental breakdown.
Kaya't hiniling nito na ang lahat ng desisyon tungkol sa kustodya at paggabay sa bata sa mga susunod na araw ay ilipat muna pansamantala sa ama. Naramdaman ni Mariel ang pagtibok ng kanyang dibdib na parang pinipiga. Ang sakit ng pagtataksil ng asawa ay madaling dalhin kumpara sa katotohanang ginamit at dinamay pa ang kaisipan ng sarili niyang anak para lamang sa maruming laro ng kapangyarihan. Tumingin si Mateo kay Mariel, ang mukha ay tigib ng sama ng loob na itinanim ng mga araw ng pabulong ng salita ni Dante sa bawat biyahe nila sakay ng kotse patungo sa eskwelahan. Sabi ni Mateo, ang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at pagkalito. Mabakit ganon? Sabi ni Daddy, kaya ka raw laging wala sa bahay at nag-aaway dahil hindi mo na kaya. Sabi niya, kailangan mo na raw munang magpahinga sa isang ospital sa Maynila para gumaling. Yung gimagasalitang iyon ay tumusok sa puso ni Mariel ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Ang kanyang anak, ang batang inalagaan niya sa bawat gabi ng lagnat at pag-aaral, ay unti-unti nang naniniwala sa kasinungalingang siya ay isang baliw na ina na sumisira sa kanilang pamilya. Isang matinding katahimikan ang pumagitna sa kanila habang nakatitig si Mariel sa mukha ng bata. Nakikita roon ang mga mata ni Dante, ang parehong duwag at madaling manipulahing expression kapag natatakot sa sarili nitong anino. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng anak, ngunit umatras si Mateo palayo, hawak ang sarili niyang bag na parabang natatakot itong mahawaan ng sinasabing karamdaman ng ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariel ang pagguho ng huling natitirang pader ng kanyang katatagan. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan sa harap ng mga investors at ng kanyang biyenan ay tuluyang kumawala ng tahimik, dumadaloy sa kanyang mga pisngi nang walang ingay, isang iyak ng taong nawalan ng pinakamahalagang kayamanan sa mundo nang hindi man lang lumaban sa tamang paraan. Bago pa makapagsalita si Mariel para ipagtanggol ang sarili at sabihin ang buong katotohanan tungkol sa ginagawa ng ama nito, tumalikod si Mateo at mabilis na naglakad pataas sa kanyang silid. Iniwan sa mesa ang isang lumang drawing nilang mag-ina. Nung 7 taong gulang pa lamang ito, isang pamilyang buo na ngayon ay tinanggalan ng kulay at tuluyang pinunit sa gitna ng sarili nitong ama. Madaling araw na nang marating ni Mariel ang isa sa mga lumang bodega ng cold storage facility sa gilid ng pantalan sa Cebu, kung saan ang hangin ay mabigat, amoy alat ng dagat at hinaluan ng lamig ng yelo na tumatagos hanggang sa buto. Sa loob ng maliit na silid pribado na tanging isang dilaw na bumbilya ang nagbibigay liwanag, naghihintay si Anchor. Tomas Gomez ang matagal ng tagapamahala ng technical na departamento ng kumpanya, kasama si Atty. Sofia Reyes, ONG independent auditor at abogado na lihim niyang kinontak. Habang inaalis ni Tomas ang fog mula sa salamin ng kanyang lumang laptop, ang seryosong mukha nito ay nagpakita ng matinding bigat ng mga numerong nakatago sa sistema. Sabi ni Thomas habang nanginginig ng bahagya ang kanyang mga daliri sa pagpindot ng keyboard. Ma'am Mariel, hindi po simpleng sistema ng makina ang nagloko noong gabi ng anibersaryo. May sadyang pumasok sa main server gamit ang administrative override token na tanging ang opisina lamang ng Executive Vice President ang may hawak. Diyos ko po. Ang tibok ng puso ni Mariel ay tumalon sa kanyang lalamunan habang pinapanood ang pag-scroll ng mga log sa screen. Ang bawat petsa at oras ng pagpapalit ng digital temperature records para sa mga kargamentong pang-export ay eksaktong tumutugma sa mga panahong sinasabi ni Dante na siya ay nasa labas ng bansa para sa isang business trip. O kaya naman ay nagtatrabaho ng mag-isa hanggang hating gabi sa kanyang pribadong silid. Hindi lamang ito simpleng kapabayaan. Ito ay isang sadyang plano ng paglulubog sa kanya sa kasalanan upang mawalan siya ng kakayahang tumutol kapag sinimulan na ang pag-agaw sa buong korporasyon. Dagdag pa rito, ipinakita ni Atty. Sofia ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo papunta sa isang misteryosong consultancy firm na nakapangalan sa isang dummy account na pagmamay-ari ng pamilya ng mismong kasama ni Dante na si Clarice. Naramdaman ni Mariel ang pagyayelo ng kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na manghina ang lamig na iyon,
ay pinalitan ng isang matigas na apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib. Ang 10 taon ng pagpapakasakit ng pagtitiis sa mga panlalait ng biyenan at ng pagpupuyat para lamang maitaguyod ang pamilyang ito ay ginamit laban sa kanya ng taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Sabi ni Atty. Sofia, ang boses ay mababa at puno ng babala. Mariel, sapat na ang mga ebidensyang ito para sampahan sila ng kasong qualified theft, corporate sabotage, at falsification of documents. Pwede nating ikulong si Dante at Clarice na ngayon din. Ngunit umiling si Mariel nang marahan ng kanyang mga mata ay matalim at nakatingin ng diretso sa dilaw na ilaw sa ibabaw ng mesa. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa isang magulong pagsabog dahil kung aarestuhin sila ng hayagan ng walang maayos na plano para sa libu-libong manggagawa at sa mga kontrata sa ibang bansa, ang buong kumpanya ay tuluyang babagsak at ang mga inosenteng manggagawa ang unang mawawalan ng kabuhayan. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Kailangan niyang hayaan silang magpatuloy sa pag-aakalang nagtagumpay na sila sa kanilang panlilinlang habang siya ay tahimik na naghahanda ng patibong na hindi na nila kailanman matatakasan. Bago sila naghiwalay sa madaling araw na iyon, iniabot ni Thomas ang isang maliit na black flash drive na naglalaman ng buong kopya ng orihinal at hindi binagong digital logs. Habang sa labas ng bodega, ang huni ng huling barko na umaalis ng pantalan ay tumunog ng malalim sumasabay sa tahimik na panata ng pagbabalik ni Mariel sa laban. Kinabukasan, sa hapagkainan ng pamilyang Villarreal, kung saan ang sinag ng umaga ay pilit na nagbibigay init sa malamig na kapaligiran, si Dante ay nag-anyong isang mapag-alagang asawa. Habang inuusisa ni Doña Consuelo ang kape nito, dahan-dahang inilapit ni Dante ang isang tasa ng Kay Mariel ang mukha ay nakasuot ng maskara ng pag-aalala at malambing na tinig na nagpapanggap na nasasaktan para sa kapakanan ng kanyang asawa. Sabi ni Dante, habang hinahawakan ng bahagya ang kamay ni Mariel na agad namang nanigas sa ilalim ng mesa. Mariel, mahal, alam ko kung gaano mabigat ang nangyari noong isang gabi. Para rin naman ito sa kalusugan mo at sa dangal ng kumpanya. Bakit hindi mo na muna pirmahan ang pansamantalang leave of absence at resignation sa posisyon bilang CEO? Ako na muna ang hahawak pansamantala kasama si Clarice para maayos ang gulo. Diyos ko po. Ang kakapalan ng mukha ng lalaking ito ay parang pader na walang katapusan ng tibay. Sa harap ng kanyang ina, ipinapalabas ni Dante na si Mariel ang may karamdaman at kailangang ilayo sa kapangyarihan, habang ang totoo ay ito ang pinakahihintay niyang hakbang para tuluyang masungkit ang buong kontrol sa kumpanya. Tumango-tango si Doña Consuelo habang umiinom ng tsa. Idinadagdag ang kanyang mapanghusgang tinig na nagsasabing, dapat nang makinig si Mariel sa asawa dahil wala na raw itong kakayahang mamuno ng maayos matapos ang iskandalo. Pinili ni Mariel na yumuko, ibinaba ang kanyang paningin sa tasa habang pinapanatili ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot o panghihina, kundi sa matinding pagpipigil na huwag ihagis ang mainit na kape sa mukha ng lalaking kaharap niya. Sa loob ng kanyang isip, inalala niya ang bawat dokumentong nakuha ni na Atty. Sofia at Tomas kagabi. Tinanggap niya ang papel na iniabot ni Dante, hinawakan ng ballpen na para bang isinusuko na niya ang lahat. Habang pinapanood ang tagumpay na unti-unting sumasalamin sa mga mata ni Dante. Nang tumayo si Dante para sagutin ang isang tawag sa cellphone mula kay Clarice na sadyang inilakip pa ang malakas na pagtawa sa kabilang linya, iniwan nito ang kanyang itim na leather portfolio sa ibabaw ng mesa. Sa pag-alis nito papunta sa terrace para mag-usap ng pribado, dahan-dahang binuksan ni Mariel ang bahagyang nakabukas na lalagyan. Sa loob nito ay nakapatong ang isang itim na kuwaderno kung saan nakasulat ang detalyadong plano ng paglilipat ng mga pangunahing assets ng kumpanya. Patungo sa kumpanya man ni Clarice kasama ang isang sarkastikong listahan ng mga taong tatanggalin sa sandaling makuha nila ang buong kapangyarihan.
At sa pinakasulok ng pahina nakaguhit ang isang pamilyar at ambisyosong pirma ni Dante ang patunay na ang buong trader na hakbang na ito ay matagal na niyang pinlano bago pa man pumutok ang iskandalo sa anibersaryo. Sa loob ng pribadong banyo na executive floor sa kumpanya, tahimik na isinara ni Mariel ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Walang ibang saksi sa kanyang pag-iisa kundi ang malamig na tiles at ang liwanag mula sa puting ilaw ng lababo. Doon sa ilang minutong pag-iisa, binitawan niya ang bigat na kanina pa pinipigilan ng kanyang mga balikat. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang mga mata na bahagyang namumula. Ngunit hindi sumusuko ang labi na maring nakapikit habang dinadama ang hapdi ng kataksilan. Dahan-dahang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at marahang idiniin sa sarili niyang pisngi isang paalala na hindi siya maaaring maging mahina, na ang mga luha ngayon ay mamaya pa dapat lumabas kapag tapos na ang laban. Pagkalabas niya mula sa banyo ang kanyang mukha, ay muling nagpalit ng anyo isang larawan ng isang babaeng dahan-dahang nadudurog sa ilalim ng mabigat na presyon. Naglakad siya pabalik sa malaking boardroom kung saan naghihintay sina Dante at Clarice na ngayon ay magkatabi ng nakaupo sa sikat na upuan ng CEO na para bang pag-aari na nila ang buong gusali. Nakangisi si Clarice habang umiinom ng kape, habang si Dante naman ay may hawak na pulang pluma. Naghihintay sa pirma na magbibigay sa kanila ng ganap na kapangyarihan ng walang sagabal. Sabi ni Dante, ang boses ay pilit na pinatatamis, ngunit puno ng pagmamadali. Mariel, mahal, tapusin na natin ito. Nakalagay na rito ang lahat ng kailangan mo para magpahinga muna sa probinsya habang inaayos namin ang kumpanya. Tumitig si Mariel sa mga mata ng kanyang asawa sa lalaking pinagsilbihan niya ng 10 taon ng kanyang kabataan at tagumpay. Huminga siya ng malalim, pinabagal ang kanyang paghinga at pinatindi ang hitsura ng pamumutla sa kanyang mukha. Nang abutin niya ang pluma mula sa kamay ni Dante, ang kanyang mga daliri ay sinadyang manginig ng labis, sadyang ipinapakita ang isang katawan at isip na sumuko na sa laban. Habang nakatutok ang mga mata ni Dante at Clarice, sa papel na naglalaman ng kunwaring pag-atras niya sa posisyon, dahan-dahang dumilim ang paningin ni Mariel sa kanilang harapan at bago pa man dumampi ang dulo ng pluma sa papel, tuluyan siyang bumagsak ng marahan sa semento ng sahig ang katawan ay tila nawalan ng huling lakas. Nataranta si Dante habang si Clarice naman ay mabilis na tumayo ngunit sa likod ng kanilang pagkukunwaring pag-aalala at pagtawag sa ambulansya ang mga ngiti ng tagumpay ay hindi nila naitago sa mga sulok ng kanilang mga labi. Nagtagumpay sila sa pagpapaniwala sa sarili na tuluyan na nilang pinabagsak ang reyna ng kumpanya. Hindi nila alam na ang pagbagsak na iyon ay isa lamang simula ng pinakamapanirang bitag na inihanda ni Mariel para sa kanilang dalawa. Habang ang buong kumpanya at ang pamilyang Villarreal ay abala sa pag-aakalang si Mariel ay kasalukuyang nakaratay sa ospital dahil sa matinding pagbagsak ng katawan sa isang lihim at ligtas na silid sa opisina ni Atty. Sofia Reyes, ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga naninilaw na dokumento mula pa 2 taon na ang nakararaan, ang mga pahinang matagal na ibinaon sa limot upang protektahan ang huwad na pangalan ng lalaking nagpakilalang tagapagmana ng buong korporasyon. Dahan-dahang binuksan ni Atty. Sofia ang isang Manila folder habang itinuturo ang isang lagda na nagpabago sa takbo ng lahat ng paliwanag. Sabi ni Atty. Sofia, ang boses ay seryoso at matalas na tumutusok sa katahimikan. Mariel, matagal nating inakala na si Clarice ang nag-isa at nag-udyok kay Dante sa lahat ng ito. Ngunit nagkamali tayo. Si Dante ang mismong lumapit sa bitag dahil sa sarili niyang kagustuhan. Diyos ko po, ang totoo ay mas masalimuot at mas marumi kaysa sa inaasahan. 2 taon na ang nakararaan bago pa man pumasok si Clarice sa kumpanya bilang communications director. Si Dante ay palihim na pumasok sa isang mapanganib at illegal na kasunduan sa isang sindikato sa labas ng bansa upang magbaka sakaling yumaman nang mabilis nang hindi nalalaman ni Maria dahil gusto nitong patunayan sa kanyang yumaong ama na kaya niyang kikitaan ng tagumpay ng kanyang asawa. Ngunit
Ang proyektong iyon ay nalugi ng ilang milyong piso iniwan si Dante na may malaking utang at banta ng pagkakakulong. Si Clarice na noon ay isa lamang mababang empleyado sa kabilang kumpanya ang nakatuklas sa anomalya at sa halip na isuplong ito, ginamit niya ang kahinaan ni Dante para hawakan ito sa leg. Unti-unting binago ang kanilang relasyon mula sa pagiging trader tungo sa isang malisyosong alyansa ng kasuwesan. Hindi na lamang ito usapin ng simpleng pangangalunya. Ito ay isang kwento ng isang lalaking isinuko ang dangal ng pamilya dahil sa duwag na takot na mawala ang kanyang marangyang estado. Ngunit ang pinakamabigat na revelasyon ay sumunod ng pindutin ni Thomas ang isang maliit na speaker sa ibabaw ng mesa. Pinatugtog ang isang nakatagong audio recording na nakuha mula sa sasakyan ni Dante noong isang gabi. Sa gitna ng malinaw na tunog ng pag-uusap, narinig ang boses ni Clarice na galit na sumisigaw kay Dante. Kung hindi dahil sa katarantaduhan mo noon at sa utang na pinasok mo sa mga insik, edi sana hindi tayo nahihirapan ngayon na paikutin ang asawa mo. At ang sumunod na sagot ni Dante ay nagpaginig sa buong katawan ni Mariel, ang tinig ng lalaking pinakasalan niya na walang kaunting hiya o konsensya ay nagsabing, "Huwag kang mag-alala, kapag nakuha na natin ang buong kumpanya at ang mansyon, palalayasin natin si Mama. Ilagay na lang natin siya sa isang mumurahing nursing home sa labas ng probinsya para hindi na siya mangistorbo sa atin." Napatulala si Mariel sa kawalan habang ang mga salitang iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ang biyenan niyang si Doña Consuelo, ang matandang babaeng, araw-araw siyang inaalipusta, hinuhusgahan, at sinasabing walang modo dahil lamang sa pagtatanggol sa paboritong anak na si Dante, ay walang kamalay-malay na ang pinakapaboritong anak na ito ang mismong nagplano na itapon siya sa isang basurahan ng lipunan sa sandaling makuha na nila ang lahat ng yaman ng pamilya. Ang pagtataksil ay hindi na lamang kay Mariel. Ito ay isang laso na tumama sa mismong ugat ng pamilyang ipinagmamalaki ng matanda. Walang luha na pumatak mula sa mga mata ni Mariel sa pagkakataong ito. Ang nararamdaman niya ay isang nakakakilabot na kapayapaan, ang uri ng kapayapaan ng isang taong nakakita na sa pinakamalalim na hukay ng kadiliman at handa ng mag-isa na hukay ng libingan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang twist na ito ay hindi na lamang basta laro ng negosyo. Ito ay isang ganap na pagbagsak ng mga huwad na mukha. Lumingon si Mariel kay Attorney Sofia at Tomas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talas at kapangyarihan ng isang rey ng handang bawiin ang kanyang kaharian. Sabi ni Mariel, ang boses ay malamig, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tapusin na natin ang palabas na ito. Hayaan nating isipin nilang nanalo na sila bago natin isara ang bawat pinto na mag-iiwan sa kanila sa gitna ng walang katapusang dilim. Madaling araw na nang maramdaman sa loob ng lumang silid-aklatan ng pamilya ang mahinang yabag ng mga paa. Doon sa harap ng malaking itim na frame na naglalaman ng larawan ng yumaong ama ni Dante na si Don Mateo Villarreal, nakaluhod si Dante habang hawak ang isang basong alak na nanginginig sa kanyang mga kamay. Wala na ang mayabang na ngiti at ang mapanlinlang na tikas ng isang nagpapanggap na CEO. Ang natitira ay isang lalaking duwag na nilamon ang sarili niyang mga pagkakamali. Dahan-dahang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Dante habang nakatitig sa matalim na tingin ng ama sa larawan at sa gitna ng katahimikan ng silid. Binitawan niya ang mga salitang matagal niyang ikinubli sa loob ng kanyang dibdib. Sabi ni Dante, ang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. "Itay, ginawa ko lang naman ito para mapansin mo ako. Lahat ng ginawa ko kahit nung buhay ka pa parang kulang pa rin. Si Mariel ang magaling, si Mariel ang maaasahan mo. Gusto ko lang namang sabihin mo sa akin kahit minsan na may narating din ako."
Diyos ko po, sa kabila ng lahat ng galit at pagtataksil na ginawa niya kay Mariel sa sandaling iyon, ay lumitaw ang nakakaawang katotohanan ng kanyang pagkatao, isang anak na pinalaki sa lilim ng isang matagumpay na ama at napuno ng inggit sa sarili niyang asawa. Kaya't nang alukin siya ng kapangyarihan at maling atensyon ni Clarice, nabulag siya sa paniniwalang ito na ang tanging paraan para maging dakila sa paningin ng iba. Ngunit habang lumuluha si Dante sa harap ng altar ng pamilya, hindi niya napansin ang pagbukas ng pinto sa likuran. Nakatayo si Mariel sa dilaw na liwanag ng pasilyo, suot ang kanyang simpleng damit pantulog. Pinapanood ang bawat hikbi at pagkalugmok ng lalaking sumira sa kanilang pamilya. Walang awa sa kanyang mga mata kundi isang malalim na uri ng pagkaawa sa isang taong pinili ang sarili niyang kapahamakan dahil lamang sa pagkainggit at duwag na ego. Hindi agad nagsalita si Mariel. Hinayaan niyang maramdaman ni Dante ang bigat ng presensya ng taong tinrider niya. Nang lumingon si Dante at makita ang anino ng kanyang asawa na nakatayo ng tuwid at walang emosyon, namumutla itong napatayo ang mga labi ay nanginginig sa takot na baka narinig nito ang kanyang mga lihim at kahinaan. Sabi ni Mariel, ang boses ay malamig mababa at tumusok sa buong silid na parang yelo. Akala ko kaya mo ginawa ang lahat ng ito dahil sa pera, Dante. Yun pala dahil hanggang ngayon natatakot ka lang na lumaki sa anino ng ibang tao kaya pinili mong sunugin ang buong pamilya para lamang maging abo ka rin kasama namin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Dante na parang sampal na walang tunog habang si Mariel ay sarkastikong tumalikod at iniwan siyang mag-isa sa dilim ng silid aklatan kasama ang larawan ng kanyang ama na tila patuloy na humahatol sa kanyang kahinaan. Kinabukasan habang ang buong bahay ay tahimik at tila nag-aabang sa susunod na bagyo, si Mateo ay naiwan sa sala habang naghahanap ng kanyang lumang tablet para sa klase. Napansin niya ang cellphone ni Dante na nakapatong sa ibabaw ng mesa, patuloy na umiilaw dahil sa sunod-sunod na mensahe at isang notification mula sa isang voice message. Dahil sa pag-aakalang baka ito ay mahalagang tawag para sa kanilang pamilya mula sa opisina, kinuha ito ng binatilyo at hindi sinasadyang napindot ang play button ng huling voice note na ipinadala ni Clarice na sinagot naman ng isang lumang recording ng tawag mula kay Dante noong nakaraang gabi. Sa loob ng tahimik na sala, ang boses ng kanyang sariling ama ay malinaw na umalingaw sa speaker. "Huwag kang mag-alala kay Mateo. Madaling utuin ang batang yun. Sinabi ko lang na may sakit ang nanay niya para pumabor siya sa atin at pilitin si Mariel na pumirma. Pag nakuha na natin ang kumpanya, kahit itapon pa natin ang batang yan sa boarding school, sa ibang probinsya, wala akong pakialam." Diyos ko po, ang mundo ng 15 taong gulang na bata ay gumuho sa isang iglap. Ang mga salitang iyon ay parang matutulis na kutsilyo na tumusok sa kanyang dibdib. Mas masakit pa kaysa sa anumang pangaral o galit. Ang ama na buong puso niyang pinaniwalaan ng ama na nagturo sa kanyang kampihan ito, laban sa sarili niyang ina, ay ang mismong taong tumuring sa kanya bilang isang hamak na tau-tauhan at isang pabigat na dapat itapon kapag nakuha na ang gusto nito. Nangginig ang mga kamay ni Mateo habang nabitawan ang cellphone sa sahig. Ang pagkabilib at paghanga na iningatan niya para kay Dante sa buong buhay niya ay naglaho na parang bula, pinalitan ng isang matinding hiya at pagsisisi sa kung paano niya sinaktan at tinalikuran ng kanyang ina na si Mariel. Tumakbo si Mateo patungo sa silid ni Mariel habang tumutulo ang kanyang mga luha, ang dibdib ay kapos sa paghinga. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng bintana. Hindi na naghintay pa ng paliwanag ang bata. Dinaluhong niya si Mariel at bumagsak ng tuhod sa sahig. Mahigpit na niyakap ang mga binti ng kanyang ina habang humagulgol ng malakas. Sabi ni Mateo, ang boses ay basag puno ng luha at pagmamakaawa. "Ma, patawarin mo ako. Sobrang tanga ko po, naniniwala ako kay Daddy. Narinig ko kung paano niya tayo niloko." Napakurap si Mariel
At sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang linggo ng pagiging malamig at matigas, naramdaman niya ang lambot ng pagiging isang ina. Dahan-dahang lumuhod si Mariel sa sahig, niyakap ng mahigpit ang kanyang anak habang hinahaplos ang buhok nito. Walang sinabing masakit na salita si Mariel. Alam niya na ang parusa na natanggap ng kanyang anak mula sa sarili nitong ama ay sapat na para itama ang lahat ng maling paniniwala nito. Hinawakan niya ang mukha ni Mateo. Pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga daliri at sa gitna ng yakap na iyon, ang kanilang pamilya na pinaghiwalay ng kasinungalingan ay muling nabuo sa isang-iisang layunin, ang sabay na tumayo at singilin ang mga nagtaksil sa kanila. Kinabukasan, yung mamahaling katahimikan ng eksklusibong subdivision sa Cebu ay nabasag ng mabibigat na yabag at ingay ng daan-daang manggagawa na nag-uumapaw sa labas ng malalaking bakal na gate ng mansion ng mga Villarreal. Bit-bit ang mga placard at mukhang balisa si Aling Nena, ang matagal ng tagapamahala ng processing plant, kasama ang mga kasamahan nito mula sa Union. Ay napilitang pumunta ron matapos kumalat ang balita na ang bagong pamunuan sa ilalim ni Dante at Clarice ay naglabas na ng lihim na direktiba para ibenta ang lupa ng planta at tuluyang isara ang kumpanya sa katapusan ng buwang ito. Si Doña Consuelo na nakasilip sa bintana ng ikalawang palapag habang nanginginig ang mga kamay sa takot ay pilit na inuutos sa mga gwardiya na paalisin ang mga tao. Ngunit ang mga gwardiya mismo ay nag-aalinlangan dahil ang ilan sa mga nag-aaklas ay kanilang mga kamag-anak at kapitbahay. Sa halip na magkubli o hayaang lumala ang takot sa loob ng bahay, dahan-dahang binuksan ni Mariel ang pangunahing pinto ng mansyon. Kasama ang kanyang anak na si Mateo Nanoy nakatayo sa kanyang likuran. Bilang patunay ng kanilang bagong lakas, naglakad si Mariel pababa sa hagdan at tuwirang lumabas lahat sa mismong gate upang harapin ang nag-aalborotong mga manggagawa. Walang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mukha niya ay puno ng pagkaunawa sa takot at pighati ng mga taong 10 taon niyang kasamang nagpagod sa ilalim ng init ng araw at lamig ng mga cold storage. Pagkakita sa kanya, bahagyang tumahimik ang grupo at si Aling Nena, ang unang lumapit sa gate, ang mukha ay basag sa pagod at pag-aalala. Sabi ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig habang iniabot ang isang lumang kulay abo na panyo na ginagamit nila sa pabrika, Doña Mariel. Totoo ba ang balita ay pinagbenta na ba kami? Paano na ang mga pamilya namin, ang mga anak naming nag-aaral? Naramdaman ni Mariel ang pagbigat ng kanyang lalamunan nang tanggapin ang lumang panyong iyon, ang patunay ng pawis at totoong dangal ng mga manggagawa na kailanman ay hindi naintindihan ni Dante. Tumingin si Mariel sa daan-daang mukha na naghihintay ng kasagutan, mga taong umaasa sa kanyang katarungan. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena sa pagitan ng mga rehas ng gate at sa gitna ng katahimikan ng umaga itinaas niya ang kanyang boses upang marinig ng lahat. Sabi ni Mariel, ang busis ay matatag, puno ng kapangyarihan at sinseridad. Aling Nena, mga kasama, hinding-hindi ko hahayaan na ang pawis ninyo sa loob ng 10 taon ay mapunta sa wala. Ang kumpanyang ito ay hindi pag-aari ng mga taong duwag na nagtatago sa likod ng mga peking dokumento. Ito ay pag-aari nating lahat na nagtayo nito mula sa putik at yelo. Isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang kumalat sa grupo ng mga manggagawa nang marinig ang pangakong iyon. Si Aling Nena na may mga luhang pumatak sa mga pisngi ay hinawakan ng kamay ni Mariel ng mahigpit. Sabi ni Aling Nena, ang boses ay puno ng buong tiwala. Kung ganun kaming mga manggagawa ang tatayo sa likod mo, Ma'am Mariel. Huwag kang matatakot, sabay kaming lalaban para sa kumpanyang ito. Ang tagipong iyon ay nagmarka ng huling pagbabago ng laro. Hindi na lamang ito laban ng mag-asawa sa loob ng isang silid.
Ito ay naging isang ganap na pagbabalik ng Reyna sa tulong ng mga taong tunay na nagmamahal sa kaharian. Sa loob ng Gigran Press Conference Room, ng punong tanggapan ng Villarreal Fishery Export, ang mga flash ng camera ay sunod-sunod na kumikislap habang ang iba't ibang mamamahayag at miyembro ng Board of Directors ay nag-uunahan sa pagkuha ng magandang pwesto. Sa gitna ng entablado nakaupo sina Dante at Clarice nang magkatabi ang mga muka ay nag-uumapaw sa tagumpay at pagmamataas. Si Dante suot ang kanyang pinakamagandang suit ay hinawakan pa ang mikropono na may halong huwad na lungkot habang inaanunsyo sa buong media ang tungkol sa umano'y pag-atras ni Mariel dahil sa malubhang personal at kalusugang kadahilanan. Sabi ni Dante, ang boses ay pilit na pinatatamis ng awa sa sarili. Mga kaibigan sa media na kalulungkot man sabihin, ngunit dahil sa pinagdadaanan ng aking asawa na personal na krisis sa kalusugan ng kaisipan, napilitan siyang iwan ang posisyon bilang CEO upang magpagamot. At bilang pagpapatuloy ng ating kumpanya ako at si Miss Clarice Yulo ang pansamantalang mamumuno para sa kinabukasan ng ating mga manggagawa. Nakangisi si Clarice habang inilalagay sa ibabaw ng mesa ang formal na dokumento ng paglipat ng pamumuno, habang hinihintay na lamang ang huling pirma ng Board of Directors para tuluyang makuha ang corona. Sigurado sila sa sarili nila. Sa pag-aakalang nasa ospital pa rin si Mariel at durog ang loob dahil sa pag-abandona ng sarili nitong anak, wala nang sino man ang natitira para humadlang sa kanilang maruming plano. Ngunit bago pa man dumampi ang pluma sa kamay ni Dante sa kontrata ang malaking glass door ng press room, ay biglang bumukas ng may mabigat na puwersa. Ang malakas na liwanag mula sa labas ay pumasok sa silid at sa gitna nito ay naglakad si Mariel. Suot ang isang mamahaling puting Aufok power suit na may matulis na hiwa at disenyo. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos sa likod. At ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay nagdala ng isang nakapanghihilakbot na katahimikan sa buong bulwagan. Walang bakas ng panghihina o pagkabaliw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talas at kapangyarihan ng isang tunay na reyna na bumalik upang bawiin ang kanyang kaharian mula sa mga magnanakaw. Napatayo si Dante mula sa kanyang upuan. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang naglaho at napalitan ng kulay abo na takot habang ang hawak niyang pluma ay tuluyang nabitawan at lumapag sa sahig. Si Clarice naman ay napalunok ng laway. Ang ngiti sa labi nito ay biglang nagyelo nang makita ang pagpasok ni Mariel na sinusundan sa likuran ni na Attorney Sofia Reyes at Enger. Thomas Gomez na bitbit ang makakapal na folder ng ebidensya. Huminto si Mariel ilang hakbang mula sa entablado. Tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang taksil na asawa at hinintay na mapawi ang ingay ng mga kamera bago binuka ang kanyang bibig. Sa gitna ng nakakabingging katahimikan ng buong bulwagan, marahang kinuha ni Mariel ang ekstrang mikropono mula sa stand. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa dalawang taong nanginginig sa takot sa unahan. Hindi siya sumigaw. Ang boses niya ay kalmado, may mabigat na awtoridad na umalingaw sa bawat sulok ng silid ng walang halong panginginig. Hindi ako narito upang makipag-away tungkol sa mga personal na sugat ng aking pamilya. Panimula ni Mariel habang inianggat ang kanyang baba. Narito ako upang ilantad ang krimen laban sa kumpanyang ito, laban sa libu-libong manggagawa, at laban sa batas ng komersyo na sinubukan nilang yurakan para sa sarili nilang bulsa. Sa isang senyas lamang ni Mariel, binuksan ni Attorney Sofia ang malaking projector sa likod ng entablado. Agad na lumitaw ang mga orihinal na digital logs mula sa cold storage, ang mga kopya ng bank transfers na nagpapakita ng pagpasok ng milyon-milyong piso mula sa mga depektibong supplier patungo sa dummy account ni Clarice, at ang pinakamahalaga ang log ng IP address na direktang nag-uugnay sa personal na laptop ni Dante sa mismong gabi ng pagpapalsipika ng mga dokumento. Nataranta si Dante, pilit na inagaw ang mikropono habang namumutla ang muka. Huwag kayong maniwala dyan, edited ang mga yan.
Pinagkakaisahan nila ako dahil gusto nilang sirain ang reputasyon ko bilang lalaki at leader ng kumpanyang ito. Sigaw ni Dante, ang boses ay basag at nanginginig sa matinding takot habang nakatingin sa mga directors na ngayon ay nakasimangot na at nandidiri sa kanyang itsura. Ngunit bago pa makapagsalita si Clarice para magtanggol, pinatugtog ni Attorney Sofia ang ikalawang ebidensya, ang malinaw na audio recording ng pag-uusap ni Dante at Clarice kung saan pinag-uusapan nila ang pag-angkin sa kumpanya at ang pagtapon sa sarili nitong ina sa isang nursing home. Ang boses ni Clarice ay umalinggaw-nggaw sa buong silid. Kung hindi dahil sa katarantaduhan mo noon at sa utang na pinasok mo sa mga insik edi, sana hindi tayo nahihirapan ngayon. Namula sa galit at matinding hiya si Clarice. Agad siyang lumingon kay Dante na wala ang lahat ng kanyang pagpapanggap na profesionalismo at kariktan. Sa harap ng buong media at mga mamamahayag sinugod ni Clarice si Dante, sinampal ito ng malakas at hinila ang kwelyo ng suit nito. Hayop ka Dante, ikaw ang nagdala sa akin dito. Ikaw ang unang lumapit sa akin at nagmakaawang tulungan kang magtago ng mga utang mo. Sigaw ni Clarice habang buong lakas nitong tinutulak ang lalaki palayo sa entablado. Tumigil ka, Clarice. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Ikaw ang may pakana ng lahat ng paglilipat ng pera. Ganting sigaw ni Dante, nawalan na rin ng bait at itinuturo ang mukha ng babae. Habang nagsasabuan sila sa gitna ng entablado tulad ng dalawang magnanakaw na nag-aaway sa nahuling nakaw na yaman. Ang huwad na alyansa na binuo sa kasinungalingan at sakim ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo sa harap ng buong mundo. Habang nag-aaway ang dalawa sa harap ng mga kumikislap na flash ng camera, muling nagsalita si Mariel, ang boses ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. At upang matiyak na ang kumpanyang ito ay mananatiling tapat sa mga tunay na nagmamay-ari nito, ang mga manggagawa, inilalabas ko ngayon ang bagong plano ng pamamahala. Pansamantalang sinuspinde ang lahat ng nasasakupang kontrata ng mga tiwaling supplier. Tinatatag ang Emergency Worker Salary Fund mula sa personal na pondo ng board. At ipinapasa ang 20% ng voting rights sa unyo ng mga manggagawa sa pangunguna ni Aling Nena. Sa likod ng bulwagan, ang mga kinatawan ng international partners mula sa Europa ay tumayo at sabay-sabay na pumalakpak. Formal na kinensela ang anumang kasunduan kay Dante at muling pinagtibay ang kanilang buong tiwala kay Mariel bilang nag-iisang lehitimong CEO ng Villarreal Fishery Export. Bago pa makapagsalita muli sina Dante at Clarice, ang mga pulis sa tulong ng warrant mula sa korte ay pumasok sa silid. Dinaluhan ang dalawa at kinapitan ng malamig na bakal ng puselas ang kanilang mga pulso habang hila-hila sila palabas ng gusali sa gitna ng kahihiyan. Sa puting silid ng isang pribadong ospital sa Cebu, ang mahinang tunog ng heart monitor ang tanging sumasalamin sa marupok na kalagayan ng kasalukuyan. Si Doña Consuelo na nakaratay sa higaan matapos atakihin sa puso ng mapanood sa television ang pag-aresto sa kanyang paboritong anak ay dahan-dahang nagising. Ang dating mayabang at matigas nitong mukha ay ngayon ay tila pinaglubugan ng araw, puno ng kulubot ng matinding kahihiyan, pagsisisi at pagkalugmok. Sa paanan ng kama, nakatayo si Mariel, hawak ang isang basong tubig na may yelo, tahimik na inabutan ng matanda ng walang anumang bakas ng paghihiganti o pagmamataas sa kanyang mga mata. Nang maramdaman, hindi matanda ang presensya ng babaeng taon-taon niyang hinusgahan. At inalipusta pinilit nitong igalaw ang kanyang nanginginig na kamay upang itabyon ang tubig habang ang mga luha ay bumagsak mula sa matandang mga mata. Sabi ni Doña Consuelo, ang boses ay basag at halos pabulong sa matinding hiya. Mariel, bakit mo pa ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko at ng anak ko sa iyo? Dapat pinabayaan mo na lang akong mamatay sa kahihiyan. Umiling si Mariel nang marahan ang kanyang ekspresyon ay payapa at puno ng dignidad. Hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo, inay. Si Dante ay nadala ng sarili niyang takot at kasakiman, ngunit kayo ay nananatiling ina ng pamilyang ito.
Hindi ko kailanman tatalikuran ang isang taong nangangailangan ng tulong kahit paminsan ay tinalikuran niya ako. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ng matanda ng mas malalim kaysa sa anumang galit. Doon tuluyang gumuho ang huling hibla ng pride ni Doña Consuelo, kaya't napahagulgol ito ng mahina habang mahigpit na hinawakan ng kamay ni Mariel, humihingi ng tawad sa mga taon ng kawalan ng katarungan. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng silid. Si Dante na nakasuot ng orange detainee uniform at nakaposas ang mga kamay sa likod ay pumasok sa ilalim ng mabigat na pagbabantay ng 2 pulis. Pinahintulutan siyang pumirma sa mga huling dokumento ng paglilitis at kasunduan sa ilalim ng custodial permission. Nang makita niya ang kanyang ina na nakaratay at ang asawang minsan niyang tinraidor na nakatayo ng tuwid sa kanyang harapan, ang mga mata ni Dante ay nawalan ng anumang liwanag ng pag-asa. Wala na ang yabang ng isang CEO. Ang natitira ay isang duwag na lalaking pinagsakluban ng langit at lupa. Inilapag ni Attorney Sophia ang mga dokumento ng diborsyo at ang kasunduan sa paglilipat ng lahat ng natitirang karapatan sa ari-arian at kumpanya. Pabalik kay Mariel kapalit ng hindi pagpapatong ng iba pang mabibigat na kaso ng syndicated estafa na maaaring magpadulas sa kanya sa habambuhay na pagkabilanggo. Nanginginig ang mga kamay ni Dante habang hawak ang pluma. Lumandas ang kanyang mga luha sa papel habang tinitingnan ang mukha ni Mariel na walang emosyon. Sabi ni Dante, ang boses ay halos pabulong at nanginginig. Mariel, patawarin mo ako. Sinira ko ang lahat ng binuo natin. Hindi sumagot si Mariel. Inabot lamang niya ang pluma ng walang salita at pagkatapos pirmahan ni Dante ang mga dokumento na tuluyang pumuputol sa kanilang 10 taong kasaysayan, tumalikod siya ng dahan-dahan. Kasama ang mga pulis, si Dante ay dinala palabas ng silid patungo sa piitan kung saan naghihintay ang kanyang realidad, habang si Clarice naman ay nakatakdang humarap sa mas mabigat na patong-patong na kaso ng international financial fraud at money laundering sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isang bagong umaga ang sumapit sa lungsod ng Cebu. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga bubong ng mga bodega sa pantalan, kung saan ang ingay ng mga makina at ang sigla ng mga manggagawa ay muling buhay na buhay. Sa itaas ng rooftop terrace ng punong tanggapan ng Villarreal Fishery Export, nakatayo si Mariel habang pinapanood ang pag-alpas ng mga kargamento patungo sa iba't ibang bansa. Suot ang isang simpleng puting kasuotan na walang anumang mabigat na palamuti. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng takot o bigat ng nakaraan. Tila ang mga yelo ng panlilinlang ay tuluyang natunaw at napalitan ng malawak at payapang alon ng dagat. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang tabi, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot nito ang isang tasa sa kanyang ina. Nang may ngiti sa mga labi, isang ngiting walang halong pag-aalinlangan o manipulasyon, kundi dalisay na pagmamahal ng isang anak na natuto sa pinakamahirap na paraan. Sabi ni Mateo, ang boses ay mahinahon at puno ng paggalang. Maganda po ang simula ng araw ngayon. Maraming order ang dumating mula sa Europa. Tinitigan ni Mariel ang kanyang anak. Inabot ang kamay nito at tumango habang tanaw nila ang abutan ng dagat at kalangitan. Sa wakas naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng dangal ng isang pamilya. Ang karangalan ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong itinatago ng mga bahid o kung gaano katagal mong tinitiis ang laso ng isang huwad na relasyon upang mapanatili lamang ang perpektong imahe sa paningin ng iba. Ang tunay na dangal ay nagmumula sa katapangan na harapin ang katotohanan, putulin ang ugat ng kasinungalingan, at protektahan ang mga taong tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. Ang magasugat ay maaaring nag-iwan ng peklat, ngunit sa bawat pilat na iyon ay sumibol ang isang mas matatag, mas malaya, at hindi na kailanman matitinag na babae. Sa paglubog ng huling sinag ng araw sa dulo ng karagatan, ang mga alon ay patuloy na humahampas sa baybayin ng Cebu de Yela. Ang kwento ng isang pagbabalik ng isang pusong dumaan sa yelo ng pagtataksil,
Ngunit natagutong muli ang sarili nitong init at kapangyarihan. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa dulo ng ating mahaba at madamdaming paglalakbay sa pag-ahon ng isang reyna mula sa pinakamalalim na hukay ng pagtataksil. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat patak ng luha, bawat kaba sa dibdib at bawat ngiti ng katarungan hanggang sa huling sandaling ito ng kwento. Hindi ko malilimutan ang eksenang iyon kung saan si Mariel ay tahimik na tumayo sa harap ng mga taong yumurak sa kanya. Dala ang paninindigan na ang katotohanan ang tanging sandata na hindi kailanman matatalo ng kasakiman. Ang kwentong ito ay hanggo sa mga sugat at tapang ng mga totoong kababayhan sa labas ng ating mundong ginagalawan. Mga inang handang magsakripisyo ngunit marunong ding lumaban kapag ang dangal at kinabukasan ng kanilang mga anak ang nakasalalay. Sa inyong palagay, hanggang saan ba dapat magsakripisyo ang isang asawa para sa ngalan ng pamilya bago maging kasalanan ng pananahimik? Nasaan ba kayo ngayon habang pinakikinggan ang kwentong ito sa isang tahimik na silid ba? O nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa mga komento. Ikwento ang inyong sariling karanasan. Dahil dito sa ating programa, laging may taong handang makinig sa inyong mga tinig. At huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang marinig pa ng iba. Mabuhay kayong lahat, maging matatag sa bawat pagsubok at tandaan na ang bawat yelo ay natutunaw, ngunit ang dangal ng isang taong tapat ay nananatiling kasing tigas at kasing ganda ng brilyante. Pamagat ng kwento, ang Reyna ng Yelo at Alon. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa tunay na karanasan ng ating tagapakinig na si Mariel, 31 taong gulang. Kasalukuyang nasa Cebu na nagpadala ng kanyang mensahe sa ating programa na may dalang mensahe na ang tunay na lakas ng isang ina ay nasusukat sa kanyang kakayahang linisin ang anino ng kasinungalingan upang muling sumikat ang liwanag para sa mga nagmamahal sa kanya. Paalala: lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay isinulat at isinaayos bilang akdang pampanitikan at libangan. Walang intensyong manguyam o sumira sa sinuman, kundi upang maghatid ng aral, aliw at positibong inspirasyon sa bawat tagapakinig. Isang bagong umaga ang sumapit sa lungsod ng Cebu, taglay ang simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng asin mula sa karagatan at ng bagong simula. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa mga bintana ng muling binuhay na Villarreal Fishery Export, kung saan ang mga makina ay muling umandar sa isang ritmo ng katapatan at kasipagan. Sa itaas ng rooftop terrace, tanaw ni Mariel ang malawak na pantalan na noong una ay saksi sa kanyang pinakamatinding pagbagsak, ngunit ngayon ay sumasalamin sa kanyang katatagan. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang malalim na kapayapaan ng isang pusong tumawid sa gitna ng unos at nagtagumpay sa sarili nitong karapatan. Hindi nagtagal naramdaman niya ang presensya ng kanyang anak na si Mateo na tumabi sa kanya, hawak ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang dating batang madaling malinok at nalinlang ng mga pangako ng ama ay ngayon ay may seryoso, ngunit mapayapang mga mata na tuto sa mga aral ng buhay na hindi kailanman naituro ng anumang silid-aralan. Inabot ni Mateo ang kape kay Mariel, at sa unang pagkakataon, ang kanilang mga daliri ay naglapat sa isang tahimik na pagkakaunawaan na walang puwang na ang kasinungalingan. Sabi ni Mateo, ang boses ay matatag at puno ng pagmamalaki sa kanyang ina. Ma, pinuntahan ko po si Lola sa ospital kahapon. Sinabi ko sa kanya na mag-umpisa kaming muli ng kaming 2 lang at ikaw, na hindi na namin kailangan ang mga huwang na kayamanan para maging masaya. Naramdaman ni Mariel ang pag-init ng kanyang dibdib, ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa kirot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak, ipinaalala sa sarili na ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang pagbawi sa kumpanya o ang pagbagsak ng mga nagtaksil, kundi ang pagliligtas sa kaluluwa at kinabukasan ng kanyang pamilya mula sa bingit ng pagkawasak. Ang danggal-enggisang pamilya ay hindi nakasalalay sa pagtatago ng mga bulok na sekreto sa ilalim ng mamahaling alpombra,
kundi sa tapang na linisin ang sahig, kahit gaano karumi ang natapon upang ang mga susunod na henerasyon ay lumakad sa ibabaw ng katotohanan ng may dangal at pagmamalaki. Magamahal kong tagapakinig, narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa kwentong ito ng pagtataksil, pagbabago at muling pagbangon. Salamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsama kay Mariel sa bawat hakbang ng kanyang laban. Ang kwentong ito ay paalala sa bawat isa sa atin na gaano man karilim ang gabi at gaano man kalalim ang hukay na ibinaon sa atin ng mga taong pinagkakatiwalaan natin, ang katotohanan, ang huling hahawi sa dilim. Sa inyong palagay, hanggang saan ba ang tamang hangganan ng pagpapatatawad kapag ang mismong tahanan na binuo mo ng ilang taon ang siyang nagtangkang tumapos sa iyong pagkatao? Iwanan ninyo ang inyong mga pananaw at kwento sa mga komento. At kung kayo man ay nasa gitna ng isang mabigat na pagsubok ngayon, laging tandaan na may mga nagmamahal at handang makinig sa inyo rito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang magsilbing lakas sa iba pang mga pusong naghihilom. Mabuhay kayong lahat, manatiling matatag at patuloy na maglakad ng may dangal sa sarili ninyong mga landas. Pamagat ng kwento ang tagumpay sa likod ng alon. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa karanasan ng ating tagapakinig na si Mariel, 39 taong gulang mula sa Cebu, na nagpadala ng kanyang kwento upang ipaalala sa mundo na ang pinakadakilang lakas ng isang tao ay nagmumula sa pagtanggap sa katotohanan at sa tapang na magsimulang muli ng buong katapatan. Paalala, lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay sadyang inihanda bilang kathang-isip para sa layunin ng libangan at paghahatid ng positibong mensahe, walang kinalaman sa sino mang nabubuhay o pumanaw na individual. Ang ginituang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumuhit sa kalangitan ng Cebu, binabasag ang huling bakas ng kadiliman sa ibabaw ng asul at malawak na karagatan. Sa ibaba ng Executive Office ng Villarreal Building, ang buong pantalan ay nagsisimula na namang mabuhay. Ang mga forklift ay gumagalaw ng maayos sa ilalim ng gabay ng mga tauhan. Ang mga malalaking truck ng kargamento ay pumapasok sa bodega. At ang mga manggagawa na may suot na asul na uniforme ay tila nagdala ng isang pamilyar at masiglang ritmo sa buong paligid matapos ang ilang linggong puno ng takot at kawalang katiyakan. Nakatayo si Mariel malapit sa malaking glass window ng kanyang opisina. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang maalat na simoy ng hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na glass door ng balkonahe ay tila nagpapahiwatig na ang bagyong sumubok sa kanyang buong pagkatao at kumpanya ay tuluyan ng lumipas. Walang bakas ng pagod sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at payapang uri ng liwanag, ang uri ng kapayapaan na natatamo lamang ng isang taong hinarap ang pinakamalalim na hukay ng kataksilan nang hindi nawawala ang kanyang sariling dangal. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Mateo Bitbit, ang kanyang mga gamit sa eskwelahan. Ang binatilyo ay hindi na lumalayo gaya ng nakaraang buwan. Lumapit ito ng kusa sa tabi ng kanyang ina at tumanaw din sa abot-tanaw ng Cebu Port. Sabi ni Mateo, ang boses ay mahinahon at puno ng pagmamahal. Mamaganda po ang pasok ng araw ngayon. Sabi po ni Aling Nena sa ibaba, mas marami raw silang naiprosesong seafood para sa bagong European contract ngayong umaga. Nilinggon ni Mariel ang kanyang anak, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang balikat ng bata, dinarama ang init ng pagbabalik ng tiwala na minsang sinubukan ng mga kasinungalingan ni Dante. Sabi ni Mariel, ang boses ay puno ng kalinga. Salamat anak. Lahat ng ito ay dahil hindi tayo sumuko. At dahil naniwala ka sa akin nang lumitaw ang katotohanan. Matinanong po ako ni Lola kagabi sa ospital kung kailan ka raw bibisita ulit. Dagdag ni Mateo, medyo nag-aalinlangan sa reaction ng ina. Sabi niya gusto niya raw humingi ng tawad sa iyo ng personal, hindi lang sa telepono. Huminga ng malalim si Mariel, iniisip si Doña Consuelo. Ang matandang babae ay tuluyan ng binitawan ang kanyang marangyang pride. Matapos mapatunayang ang sariling paboritong anak ang nagplano ng kanyang kapahamakan.
Sabi ni Mariel walang bakas ng galit. Pupunta tayo ron pagkatapos ng klase mo ngayong hapon, anak. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na babalik tayo sa dati, kundi ibig sabihin nito ay malaya na tayo sa bigat ng nakaraan. Iyon ang mahalaga. Dinala ni Mariel ang kanyang anak pababa sa mismong factory floor ng planta. Sa pagpasok nila sa malawak na processing area, biglang tumahimik ang mga linya ng makina. Si Aling Nena kasama ang daan-daang manggagawa na nakatayo malapit sa mga conveyor belt ay sabay-sabay na tumingin sa kanya. Hindi ito ang magulong sigawan ng protesta na naganap sa harap ng mansyon ilang araw na ang nakalilipas. Ito ay isang mataas at tahimik na paggalang. Dahan-dahang lumapit si Aling Nena, hawak ang isang bagong tatak ng delatang seafood na may pirma at selyo ng kalidad na si Mariel mismo ang nag-aproba matapos ayusin ang mga depektibong kargamento. Iniabot ito ng matandang manggagawa kay Mariel nang may basang mga mata ngunit may ngiti sa mga labi. Sabi ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig sa matinding pasasalamat. Doña Mariel, heto na po ang unang batch ng ating malinis na produkto. Dahil sa inyo ligtas ang trabaho namin. Ligtas ang kinabukasan ng aming mga anak. Sinalubong ng malakas na palakpakan ng mga manggagawa ang tagpong iyon. Isang palakpakan na nanggaling sa puso ng mga taong nakatagpo ng isang tunay na leader. Niyakap ni Mariel si Aling Nena ng mahigpit, nararamdaman ang bigat ng bawat sakripisyo na ngayon ay nagbunga ng kaligtasan para sa libu-libong pamilya. Habang naglalakad siya pabalik sa gitna ng planta, kasama si Mateo, batid ni Mariel na ang tunay na dangal ng isang pamilya ay hindi nakasalalay sa pagtatago ng mga pagkakamali ng mga mahal sa buhay upang mapanatili ang isang huwad na reputasyon. Ang danggal ay ang katapangan na harapin ang pagkakasala, putulin ang laso ng kasakiman at itayo ang katotohanan upang protektahan ang mga walang sala. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Mariel na siya ay ganap ng malaya, handang harapin ang hinaharap ng may tuwid na likod at matatag na puso habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa ibabaw ng Cebu.